Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin kapapasok lang pinagbibitiw na. Yan sa wakas kung Marcoleta bistado si Speaker, Las Cañas ipakulong na. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po dito sa Kabayan News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, useless, walang silbi at magiging kahiyahiya lang ang mga tauhan ng ICC kung sakali man na mag-issue sila ng warrant of arrest laban dito sa mga opisyal ng pamahalaan, partikular kay Vice President Inday Sara Duterte, Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang tahasang sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara sa isang panayam ng matanong siya kaugnay sa panibagong issue kung saan ay dinadawit si VP Sara na nasa likod di umano ng Uplan Tukhang noong siya pa ang alkalde sa Davao. That the Philippine government has no legal duty to cooperate. So, ang ibig sabihin noon ay hindi rin naman ma-enforce yung warrant kasi wala namang enforcement mechanism ang ICC. So, the ICC has to rely on domestic institutions to enforce yung kanyang mga processes like warrants or subpoenas or summonses. Kailangan nila ng cooperation by the government agencies concerned para ma-enforce yun. Samantala, nanawagan naman si Atty. Panelo, ang dating legal counsel ni FPRRD, sa mga inaakusahan nitong si retired police na si Arturo Las Cañas na idemanda na nila at ipakulong itong si Las Cañas para matigil na ang kasinungalingan at tahasang paninira o pagdadawit sa mga opisyal ng pamahalaan na di umano ay nasa likod ng Uplan Tukhang noong mga nakaraang taon. I will suggest that BP Inday Sara, Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, both senators of the Republic, since they are being implicated falsely under oath at that they should file criminal charges against Las Cañas. Pakulong na natin yan para tumigil na yung kasinungalingan yan. Yun. Ganun lang naman yan. Demanda mo. Hindi lang yung i-demanda nyo ako. I-demanda kita. Pakukulong kita sa mga kasinungalingan mo. At sa ibang balita, matapang at tahasang hinamon nitong si Congressman Marcoleta itong si Speaker Martin Romualdez na mag-step down na sa kanyang pwesto kapag napatunayan na siya ang nasa likod o mastermind sa People's Initiative kung saan ay gumagastos ng bilyong pisong pondo ng taong bayan para lang sa pansarili niyang kapakanan. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan Mismong si Congressman Marcoleta na po ang nagsalita na talagang hinamon nga po itong si Speaker Romualdez na mag-step down kapag napatunayan na siya po ang nasa likod at nagpondo nitong People's Initiative. Nako, ano sa palagay nyo? Marami na pong ebidensya ang nagtuturo dito kay Speaker Romualdez
na siya po ang nasa likod, no? Kongreso po ang nasa likod ng People's Initiative na ito. Sana magtuloy-tuloy po ito, no, mga karibin natin, at para naman matanggal na talaga dyan sa House of Representative itong si Speaker Romualdez. Ay kung pwede nga lang, mga karibin natin, papayag ba kayo na si Speaker Marcoleta ay si Congressman Marcoleta na lang ang ipalit natin dito kay Speaker Romualdez? Yan po kung gusto lang ng ating Pangulo. Nako. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Solicitor General Ussolgen Minardo Guevara, sinabi nitong walang mekanismo ang International Criminal Court o ICC para ipatupad o enforce kung sakaling mag-issue ang ICC ng warrant of arrest. Umaasa lamang anya ang ICC sa pakikipagtulungan ng Estado o bansa para maisisilbi ang warrant. Dagdag pa nito, maaaring maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kung sino mang individual na maaaring nakagawa ng krimen noong kasapi pa ang bansa sa Rome Statute at kung may probable cause o sapat na batayang nakita ang kanilang pre-trial chamber. Pero pagdating sa enforcement, iba na anyang usapin ito. Kaya naman mahalaga ang kooperasyon ng Philippine government. Ang pahayag na ito ni Guevara ay nang matanong kung maaari bang maglabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte matapos iugnay ang pangalan nito sa Oplantukhang o patayan sa Davao City noong alkalde pa lamang siya ng lungsod. Pero nanindigan naman ang opisyal na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas noong 2019. Kaya tumangging makipagtulungan sa kanila ang bansa, bukod pa ito sa mga isyu ng soberanya. And regarding that part, no yung sinabi ni Mr. Trillanes na baka or anytime soon ay maglalabas na ng arrest warrant ng ICC. Even assuming for the sake of argument na totoo yung sinasabi niya, the thing is, the President has already declared that the Philippine government has no legal duty to cooperate. So, ang ibig sabihin noon ay hindi rin naman mai-enforce yung warrant kasi wala namang enforcement mechanism ang ICC. So, the ICC has to rely on domestic institutions to enforce yung kanyang mga processes like warrants or subpoenas or summonses. Kailangan nila ng cooperation by the government agencies concerned para ma-enforce yun. So pagka sinabi ng Presidente na we will not cooperate, saan patutungo yung mga summonses na yon or subpoenas or warrants kung wala namang mag-enforce? Kaya parang baliwala rin yun. Well, tama naman sinasabi niya at yun din ang sinasabi natin. Another thing, I will go beyond what she said. I will suggest that BP Inday Sara, Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, both senators of the Republic, since they are being implicated falsely, under oath at that they should file criminal charges against Las Cañas. Pakulong na natin yan para tumigil na yung kasinungalingan. Yun. Ganun lang naman yan. Demanda mo. Hindi lang yung i-demanda nyo ko. I-demanda kita. Pakukulong kita sa mga kasinungalingan mo. Samantala, Attorney Sal, it can be obvious, Attorney Sal, pero sa tingin niyo po, ano po yung mangyayari kung sakali magsama talaga ang mga nag-aakusa kay Vice President Sara tungkol sa aligasyon laban sa kanya? Kung magsasampa, di ang gagawin ng ICC, alam mo naman ICC, hat na hat sa atin. O di, kakaroon sila ng PI. Kangaroo Court na PI. Bakit ko sinasabing Kangaroo Court? Mulat sa pool naman Yan pong ICC, hinusgahan na ang ating bansa. Hinusgahan na yung mga di umanong involved sa extrajudicial killing. Kaya, kunya-kunyari lang yung PNL. Tapos magkakaroon naman sila ng hearing kunya-kunyari. Court hearing, Kangaroo Court din. Mag-issue sila ng warrant.
But as I have repeatedly said in our program, yung warrant of arrest na yan, useless yan kung ang gobyerno na where the arrest is to be served, hindi magko-cooperate. Kung mag-cooperate, it's another story. Pero hindi mo pwede mag-cooperate because it goes against our sovereignty. It is illegal. It is unconstitutional if you support the ICC. And gusto ko lang susugan Attorney Sal, no? Kasi nasa balita, nung sinabi na ating Solicitor General, si Attorney Maynard Guevara, sabi niya, bahala ang ICC na, no? Sila naman talaga mag-decide na mag-issue ng warrant of arrest. They can issue a warrant of arrest, but implementing the warrant of arrest here in the Philippines, ibang usapan yun. Di ba yan ang matagal na natin sinasabi. Kung nakikinig ito sa programa natin. But what will happen, Attorney Sal? Para mag-succeed ang International Criminal Court sa warrant of arrest na issue nila, they need the cooperation of our Oo, government. definitely. Kasi ang magsiserve niya yung mga pulis natin. Alright. Wala naman silang personnel. Sino magsiserve? This is an A4 sheet of paper. That's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. ₱500,000 pesos, ito pa lamang papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang ₱2. 800,000 seats at 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero halimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly. And the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam Chair. Pero Yes, wala I po think tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly,
the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, No one is forcing, Senator. precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? So yan mga karibin natin, sa kabila po yan ng, di ba, pag-iimbita ng Kongreso na maging isa na lang yung botohan yan mga karibin natin patungkol po dyan sa tsatsang yan, no? At hindi nga pumapayag itong Senado, mga karibin natin, na maging isa lang yung botohan kasi unfair po yun sa kanila, di ba? Maliit po yung numbers nila kesa dito sa 300 plus na congressman. Aba, kahit sa 100 pa lang, lugi na po itong Senado, di ba, mga karibin natin? Kaya dapat po, magkaiba po yung botohan. Magkaiba po sa taas at magkaiba po sa baba para naman maging pantay, di ba? Total, hindi naman sila isang di ba? Hindi naman sila isang lang sa Kongreso lang ay House of Representative. Dalawa naman sila, Senado at Lower House. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Dapat po ba maging isa lang ang botohan? Ha? Medyo unfair po yun kapag ganon. Gusto nyo po ba hati, no? Magbotohan sila sa Senado, magbotohan rin dito sa Kongreso. Then, di ba? Para patas po ang labanan. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? I-comment po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.